Kinwestiyon ni Navotas Lone District. Ito, maganda to eh. Kinwestiyon ni Navotas Lone District Representative Toby Chanco ang Department of Foreign Affairs sa hindi pagtugon sa panawagang kansilahin ang pasaporte ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. Teka, nagsasalita ba? Okay. So, bakit daw hindi kinakansela? Ikaw naman, Toby, isa ka pa eh. Dakdak ka lang din ng dakdak eh. Pinaiikot-ikot nyo lang kami. Ako nasasagot bakit hindi nakakansela. Kaya hindi nakakansela yung passport niyan. Wala naman kayong kinaso, wala naman nagkaso kay Saldico. Pinubulan nyo lang kami pare-pareho eh. Saldico ka. Wala ka naman, hindi mo naman dinidiin si Martin. May nililigtas ka rin eh. Ito po, simple lang yan. Paano nga, ang sabi ng DFA, nagsalita na po yung DFA. Ha? Yung pag, hindi po basta-basta na ika-cancel mo yung passport, kinakailangan po yan, utusan siya ng korte. Kung yung passport po ay legal, legal po na nakuha, hindi mo basta-basta pwedeng tanggalin sa tao yan. Hindi pwedeng tanggalin ng DFA ang legal na kinakailangan nyo muna na utusan sila ng korte na kansilahin yung passport. Hindi ko po pinagtatanggol si Saldico. Gusto ko ngang makauwi na yan dito eh. Para kasuhan nyo eh. Yan yung problema nyo. Dakdak kayo lahat ng dakdak sa media. Paano nyo sasabihin na kansilahin yung passport niyan? Hindi nyo naman, wala nga nagkakaso dyan. Oh. Paano makakasuhan? Yung mga testigo laban dyan, ayaw nyong gawing state witness. Putya, bakit ako? Tama yung diskaya eh. Bakit pa ako makikipagtulungan sa inyo? Hindi naman ako state witness. Di pagtanggol ko na lang yung sarili kong kaso. Ang gusto nyo, ikanta ko ng ikanta yung mga ibang tao. Kinakasuhan nyo rin ako. Kasuhan nyo na lang ako, pagtanggol ko na lang yung sarili ko. Sa totoo po, pinoproteksyonan ninyo si Martin tsaka si Saldico nang kunwari, banat kayo ng binabanatan nyo. Kunwari lang naman yung banat nyo na yan eh. Isa pa tong dakdak ng dakdak. Wala naman kayong kinasuhan eh. Paano matatanggalan ng, imagine ninyo, sa Pilipinas at sa lahat po, sa buong mundo po, pag walang ebidensya at walang testigo, walang kaso. Ini-eliminate nila yung mga possible, kunwari lang po sila na hindi tinatanggap. Bakit? May state witness na ba? Bakit kayo magre-reject ng state? Ano ang sabi ni Marcoleta? Tinakam niya. Hindi niya naman alam yung diskayang lalapit eh, na mag-apply eh. Siyempre, binigyan niya dahil isang contractor lang ang kinakailangan ni Marcoleta na maging state witness. Solve na lahat ng problema natin. State witness lang po, isang contractor lang. Inunahan nga sila ng diskaya dahil kahit papano, tuso eh. Oh. Ayaw ninyong gawing state witness. Sino state witness nyo? Wala. Sino ang testigo ninyo laban kay Saldico at kay Romualdez? Wala. So kahit na anong paikot ninyo, sasabihin ng ICI, matagal pa po to dahil due process. Utot nyo. Anong due process? Lahat ng lumalantad na gustong tumestigo laban kay Martin at Saldico, ayaw ninyong tanggapin. Tapos sasabihin nyo, matagal dahil no? Kaya nagtatagal dahil wala naman talaga kayong balak. Wala kayo talagang balak na lutasin yung kaso dahil ipapahamak nyo si Martin at saka si Saldico. Kaya ang ginagawa ninyo, tinatablan nyo. Sino ba yung nag-announce na hindi pwede si Diskaya at yung mga engineer ng Bulacan? Sino? Oh. Yung isa sa member ng ICI.
Yung dilawan na si, anong pangalan nun? Minsan ko lang marinig magsalita, yun pa sasabihin. Hindi pa pwede. O kaya ito po, tama po itong panawagan ni Belica. Isara na lang yan. Yang ICI na yan. Nananawagan po si Belica na ngayon na isara na lang dahil wala naman pong silbi yan. Nagpapadelay lang po. Ang ginawa po ng ICI, dinelay niya lang yung paghanap natin ng katarungan. Hanggang pag na-delay, hanggang buti nga nakikialam na yung US eh. Wina-warningan kayo na US. Parang sinasabi na US, sige, subukan ninyong lutuin yan. Subukan ninyong i-absuelto. Kaya nagkasakit si Martin eh. Alam niya yung US. O, di ba pinsan niya ba o kapatid niya yung US ambassador. Saka CMD members mal ethics complaint versus Kiko Barsaga. Members of the Lakas Christian Muslim Democrats are contemplating filing an ethics complaint against Dasmariñas Representative Francisco Barsaga over his unsubstantiated allegations against lawmakers. Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong said Barsaga should instead focus on pushing for legislation that would help not only his district but the entire country. Adjong also denied Barsaga's post that a recent meeting of members of the Lakas CMD at the Manila Golf and Country Club is about later Representative Ferdinand Martin Romualdez serving as a state witness by the Department of Justice, protecting House Majority Leader Sandro Marcos, and supporting President Ferdinand Marcos Jr. in exchange for protecting former Senator Bong Revilla, Representatives J.J. Suarez, Roman Romulo, Adjong, and that Senator Francis Escudero will be implicated by First Lady Lisa Araneta Marcos using the Independent Commission for Infrastructure. Yan po, no? Tinanggi po yan. At sinabi pa ni Adjong na ito ay it's pure nonsense. At dahil dyan, ay siya po ay pinag-iisipan. No? Pinag-iisipan po ng Lakas CMD na ireklamo. Itong si pangalawang reklamo na po to. Sa Ethics Committee kung matutuloy nito ni Kiko Barsaga. Alam po ninyo, ito po yung mga taong hindi sanay na sa democratic ways of living, no? Ito pong mga tauhan po ni Martin ay sanay na sanay po na oo lang ng oo. Kaya nagugulat po sila dito po sa batang-batang congressman na nagngangalang Kiko Barsaga, nagugulat po sila bakit kontra ng kontra. Alam po ninyo, ganyan po ang demokrasya. Hindi lang kayo sanay dyan sa House of Representatives dahil nasanay po kayo bilang congressman, sunod lang kayo ng sunod. Ngayon pong merong nagpapakita, nakakahiya naman po sa mga nakakatanda. Tawag nga dyan kay Adjong Young Guns kasama yata yan sa Young Guns kasi laging may presko niya mga Young Guns eh. Young Guns na hindi naman mga bata. Young Guns na feeling nila mga bata pa sila. Pero yun mo, tawagin ng sariling Young Guns. Ang tunay na Young Guns, itong si Lebiste, itong si Kiko Barsaga, yan po yung mga batang-bata. Ang tatanda na. Yung mga Young Guns, parang nagpipilit na mukhang magbata-bataan eh. Okay. Barsaga po, Barsaga. Hindi po Pangilinan. Kung nasabi ko man po Pangilinan, pasensya na po. Okay.
At dahil diyan ay, irereklamo naman nila 'to si Barsaga ng walang katapusang ethics committee. Ganyan po ang democratic ways of governance 'no, may kumokontra po. Bakit po ba ayaw ninyong makokontra kayo? Sanay na sanay po ba kayo na, oo lang ng oo? 'Yan yung problema natin dito sa House of Representatives 'no. Nasanay po sila na dapat bilang congressman ay lahat sila umuoo lang sa speaker. Pati po kasi 'no, ayan ang problema diyan, eh. Pati po kasi yung mga minority tinatawag. Alam nyo kayong mga minority, magbitiw na kayo sa pagiging minority kasi ang minority po dapat kumukontra man lang kayo sa majority. Mas nauna pa kayong magtanggol sa Speaker of the House kaysa kumontra, eh. Hindi nyo trabaho yung umayon ng umayon sa majority. Bakit pa kayo luminya sa minority kung lagi naman kayong nakaayon? In fact, sila pa yung pangunahing taga-bira, no? Sila pa yung minority bloc pa po ang pangunahing bumabanat sa mga Duterte na tunay na oposisyon, ha. Ayan, mga Duterte po ang tunay na oposisyon.